ang kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy o gumawa ng nuclear energy para sa power generation ay gumawa ng isa sa pinaka-progresibong proyekto sa buong dekada bilang isa sa mga nangungunang bansa ayon sa isang international team na binuo ng Austria-based International Atomic Energy Agency. Mula sa isang paunang misyon na inilunsad noong 2018, ang Integrated Nuclear Infrastructure Review ay nagsagawa ng isa pang pagtatasa noong nakaraang linggo sa kakayahan ng bansa na yakapin ang teknolohiyang ito sa pagpapalakas ng supply ng kuryente o maging sa paggawa ng mga makabagong kagamitan o armas nuclear na magagamit sa pandepensa ng bansa laban sa mga mananakop, partikular na dito ang bansang China. Ang bagong yugto ng pagtatasa na isinagawa sa kailingan ng gobyerno ng Pilipinas ay pinangunahan ng dalawang internasyonal na eksperto mula sa Turkey at Pakistan at dalawang kawani na galing sa International Atomic Energy Agency. Ayon sa mission team leader na si Mehmet Seyhan, pinalawak ng Pilipinas ang komposisyon ng Nuclear Energy Program Implementing Organization o NEPO sa 24 na organisasyon at lahat ng subcommittees ng NEPO ay aktibong nakikibahagi sa pagpapatupad ng mga nauugnay na aktibidad. Sa isang hiwalay na payag, malugod na tinanggap ni Energy Chief Rafael Rotella ang pagtatasa ng pangkat ng International Atomic Energy Agency na sinasabing ito ay sinasalamin ang matatag na pangako ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbuo ng isang matatag na nuclear power program. Pero inalmahan ito ng bansang China at bilang isa sa founding member ng United Nations Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, sinabi ng mga ito na walang karapatan ang Pilipinas na maglunsad ng kanilang sariling nuclear facility at dapat daw humingi muna ang Pilipinas ng permiso sa bansang China bago gawin ang mga hakbang na ito dahil isa itong banta hindi lamang sa mga likas na yaman sa Katimugang Asya kundi maging sa seguridad ng buong rehiyon. Pwede umanong gumawa ng mga armas nuclear ang Pilipinas kung sakasakali at hindi ito makakabuti sa mga kapitbahay nitong bansa. Wala naman naging tugon dito ang gobyerno ng Pilipinas hinggil sa naging reaksyon ng bansang China sa balak nitong pigilan ang nuclear program ng bansa para sa konsumo ng kuryente sa hinaharap. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng unang nuclear power plant sa bansa sa taong 2026 na may paunang kapasidad na 1,200 megawatts at anumang oras sa ngayon ay magsisimula ng Pilipinas sa pagbili ng mga materyales at training ng mga tawan ng DOE sa unang phase sa pagpapagawa sa kaunahang nuclear power plant sa bansa. Sa panahon ng diktatura ng kanyang yumaong ama, itinayo ng gobyerno ang Bataan Nuclear Power Plant. Gayunpaman, hindi ito kailanman gumana pagkatapos makumpleto ang construction noong 1986 dahil sa mga paratang ng katiwalaan at mga isyu sa kaligtasan.